Para sa akin, dalawa lang option dyan. It's either titindig ka para sa Pilipinas or tumitindig ka sa China. Hindi ka pwedeng sabihin, hindi, neutral ako kasi ganito ganyan. Ang pagtindig sa West Philippine Sea, hindi mo naman inaaway ang China. Ang inire-remind mo lang sa kanila na ang problema dito hindi tayo. Na ang problema dito hindi Pilipino. Ang problema dito China kasi inaangkin nila ang kabuuan hindi lamang ng West Philippine Sea kundi ang kabuuan ng South China Sea. Kung manalo si VP Sara sa 2028, will there still be a Rear Admiral Tariela in PCG? Alam mo, DJ siya, sasagutin ko yung tanong na yan very carefully. No? Okay. I will frame it in a way na hindi sasabihin ng mga DDS trolls na ito si Commodore Tariela namumuliti ka eh. Oo, yeah. What if merong presidente na manalo na isi-set aside ang issue ng West Philippine Sea and who will shut down the entire transparency initiative that we do right now? Nasa na ako. Alam mo, para sa akin, siguro, I would choose to hang my uniform. No? I can never allow myself to be part of the organization or an institution or the government who would choose not to tell the Filipino people what's really happening. Hindi ko masisigmura na part ako ng Coast Guard na alam ko na may mangingisdang Pilipino na hinaharas, na wina-water cannon, na ang Philippine Coast Guard ay binubuli ng mga Chinese Coast Guard. Parang hindi ko kayang sigmurain yan. And if I would still choose to, expose this kind of activities, I would choose to go to the private sector. Baka maging vlogger na nga lang din ako, di ba? Sabi ni Senator Alan Peter. Para sa akin, kung meron tayong presidenteng ganyan, I will choose to leave the uniform service. And in a different capacity, I would still push for transparency. You're not saying it's VP Sara, right? Yes, Kung sakali lang na may presidente tayo na uupo sa 2028 at hindi kayo pareho ng stand, you'll resign? Yes. Is that it? Pero what if si VP Sara ang manalo at sabihin niya, no, Rear Admiral, Doc J. Tariela, diyan ka pa rin. Ipaglaban mo pa rin ang West Philippine Sea. Well, again, no, babalik ulit tayo dun sa safe question. Kahit sinong presidente. Kahit sino. Basta pakiramdam mo, tuloy same pa kayo din ng stand. tayo. Basta't ang punto de vista niya pagdating sa West Philippine Sea, the Filipino people deserves to know everything that is happening and that the West Philippine Sea should be one of his priorities pagdating sa pagtindig sa ating karapatan, then I will still stay. Kahit sino pa yan. Kahit sino Basta pa. same kayo ng stand, mananatili ka sa pwesto. Yung loyalty ng men in uniform, laging kino-question ng iba. Ng iba lang, no? Although, the men in uniform, pa-Philippine Navy man yan, Armed Forces of the Philippines yan, lagi nilang sinasabi na ang loyalty namin ay sa bayan, hindi sa kahit sinong politiko. Ikaw ba, Rear Admiral J. Tariela, ganun din? Yes, but again, we have to understand na being part of the uniformed service, you have a constitutional mandate to support the chain of command. Okay. That is the commander-in-chief. Pareho din. The president is actually elected by the people. So kung ano ang boses ng mga tao, kung sino ang niluklok nila, then you have to comply with the orders of the commander-in-chief. So if meron kaming differences pagdating sa West Philippine Sea, I will just hang my uniform. Paano ang relationship niyo ni President Marcos I don't Jr.? have a direct link kay President. Okay, yan, para malinaw lang. I don't have a direct link. Of course, the Commandant of the Coast Guard, Admiral Gavan, has a direct link to the President, being the head of the agency. And secondly, of course, si General Eduardo Año, the National Security Advisor, who is also the chairperson of the National Task Force for the West Philippine Sea, I go directly sa kanilang dalawa. As of this time, okay naman daw ang nagiging role ko. Not just the President, no? Para sa akin, ang ating mga kababayang Pilipino, masaya naman, no? Na merong boses na lumalaban para sa pagtindig natin sa West Philippine Sea. Bukod sa stand ng Pangulo sa West Philippine Sea, na I also appreciate yung stand ng administration ngayon sa pakikipaglaban natin sa WPS. Pero performance ng Pangulo sa corruption sa bansa, kung ikaw tatanungin, enough ba ang ginagawa ng administration in fighting the corruption? Para sa akin, DJ Chano, let me respond to that by saying na the systemic corruption in our country is not something that was created by this administration. This has been happening even before. Going back sa State of the Nation address ni Pangulong Marcos, it was actually President Bongbong Marcos who told the Congress during the State of the Nation address na ito ang mga problema natin sa flood control. So, wala pa naman tayo sa kasaysayan yata na Pangulo
na gumawa niyan at nagsabi na ito ang mga bagay na dapat kahiyaan ng mga miyembro ng lehislatura pagdating sa allocation ng budget. So you feel like he's doing a good job fighting? Well, it's not for me to really size up how effective or how poor that is. No, what I'm saying is, una, hindi siyang punot dulo ng korupsyon. Pangalawa, siya lang talaga ang unang pangulo na naglabas nito mismo ng State of the Nation address. He didn't invent the scheme of corruption. Gaano kaka-transparent sa trabaho mo? Are there information sometimes sa talagang hindi po pwedeng i-share sa amin? Of course, confidential issues that may Pag-usapin ng West affect. Philippine Sea. Ikaw, super transparent ka with it? Pag-usapin ng West Philippine, yes. Very Pag-usapin ng West transparent. Philippine Sea, very transparent. Oo. Lahat ng insidente na to, we publicize it. May naratibo kasi itong mga pro-China trolls. Oo. Ang sabi nila, hindi daw totoo na hinaharas nila yung mga isda. Kahit may mga videos tayo, kasi daw pinoprovoke sila. Pero sakyan lang natin yung trip ng mga trolls tsaka ng Chinese government. No? Imagine, ang mga Filipino fishing boats, mga wooden boats to. Ngayon, ang sabi nila, scripted kasi to eh. Pupunta sila doon, tapos ipoprovoke kami, kaya nagkakaroon ng tension. Ang tanong ko dyan, kung totoong scripted, bakit pinipili niyong maging bad guy? Eh di sana namigay kayo ng, diba? Namigay kayo ng dilata, namigay. Hindi ko magets yung argument na paulit-ulit na yan eh, na hindi, scripted yan, sinadya talaga yan para ma-water cannon, parang provoke me, ganyan. Kung alam nyo scripted, di sana namigay kayo ng pera, binili nyo yung hinuli nyo ng isda. Why would you even use water cannon? Ano, scripted din ba yun? O maging bad guy kayo para may istorya tayo? O yung mga nasugatan na fishermen, scripted diba? din. Oo. Diba? Parang it's counterintuitive eh. Parang napaka-illogical ng argument na yan. Mas matindi ba yung harassment na nararanasan ngayon ng fishermen natin? Alam mo, or mas naglaylo ngayon kasi nga ang tindi ng stance natin about alam mo, it? para sa akin, linyahan din ng mga DDS trolls yan. Na sa panahon daw ni Pangulong Duterte, wala daw insidente masyado. Etong panahon ni Pangulong Marcos, ang daming insidente kasi ganito ganyan, ang ingay-ingay ni Tariela, ganyan-ganyan. Alam mo, from 2016 to 2022, 3 insidente lang ang naibalita nung nakarang administrasyon. 2019, mga Pilipinong mangingisda from Mindoro, silang nagpa-press con, sinabi nila, they were intentionally rammed and left to die. 2019 yan. Nang nakarating to sa Malacanang, ang sabi ni Tatay Digong, huwag na nating palakihin ang simpleng banggaan lang. And then 2021, Philippine Coast Guard naglabas ng photos ng more than 220 Chinese maritime militia na sinasabing pumasok sa Julian Felipe Reef. Ang sabi ni Attorney Harry Roque, huwag kayong mabahala, labas sa exclusive economic zone natin yan. Hindi totoo yun. Julian Felipe Reef is actually inside our exclusive economic zone. Third incident was November 2021. Secretary Delfin Lorenzana himself ang naglagay sa social media account niya condemning and criticizing Chinese use of water cannon. Si Secretary Delfin Lorenzana lang ang mismong nag-criticize and condemn ng actions niya. Bukod sa nauna at pangalawa, dinownplay ng administrasyon. Tanong, totoo bang 3 insidente lang ang nangyari? Obviously not. There may be some. Again, wala ako dito sa Pilipinas noon. But records would show, meron naman talagang insidente. Ngayon, ang tanong, bakit dito sa administrasyon ni Pangulong Marcos, mas maraming insidente? It's because, one, we choose to publicize it. Lahat na nangyayari. Nire-report. Nire-report natin sa publiko. Secondly, sa totoo lang, under this administration, mas marami tayong patrolya sa West Philippine Sea. May tanong nga na isang public official din sa akin. Ang sabi niya, Jay, may tanong ako, bakit kapag nagmi-mission kayo papunta sa area sa West Philippine Sea, nagkakaroon ng harassment? Parang gusto ko sabihin, alangan, pinapatrolyahan natin yung sarili nating alangan mang hindi natin patrolyahan. Sabi niya, kasi kung hindi nyo pupuntahan yan, di sana walang insidente, di ba? Sabi ko, alam mo, ganito lang yan, sir. Parang may backyard ka. Ngayon, merong mga goons na nag-occupy nung backyard mo. Alam mo na ngang pag lumabas ka ng bahay mo, dahil backyard mo yun, mapapaaway ka sa goons, papasok ka na lang sa loob kasi sabihin mo, may mga goons sa labas ng bahay natin, mami, hayaan na lang natin sila doon. Obviously, hindi naman, di ba? Pupunta ka pa din doon, i-challenge mo yung goons kasi backyard mo yun. The same thing in the West Philippine Sea. We conduct patrols because it is ours. No? It falls within our own exclusive economic zone. So you felt na parang nung panahon ni former President Duterte, merong mga harassment na hindi talaga na i-report? Alam mo, DJ Shah, nung
2 years ago, meron kaming diniclassify ng mga records sa NTFWPS. Actually, si ADG Jonathan Malaya during that time also joined me dun sa press conference na yun. Ang ipinakita namin doon is yung mga records 2016 to 2019 ng Philippine Coast Guard. Kung saan napakita yung harassment sa Filipino fishermen and then yung ginagawa ng Chinese fishermen, nag-harvest sila ng mga giant clam. And 2019 November was the last time na nakapag-record ng mga ganong insidente ang Philippine Coast Guard. Hindi yan nabalita, no? Walang napabalita dyan. Kapag tinanong mo ko why they stopped harvesting giant clams in November 2019, kasi wala na eh. Wala nang Ubus clams? na ang giant clams. Saang area sa Scarborough ito? Shoal. Scarborough Shoal? And the last time we documented in November of 2019, kinakayod na nila literally ang seabed sa loob ng Scarborough Shoal para makakuha lang ng giant clams. Wala na tayong na-document na harvesting of giant clams because there's nothing left to harvest. So ito, nangyari ito nung mga nakaraang taon, nung nakaraang Na administrasyon. hindi natin alam. Na hindi natin alam. Meron pa nga kaming photo na nagkakarga sila ng mga giant clams na ikinakarga nila sa fishing vessel nila. At meron pampatay na pawikan. Pero hindi rin na nabalitaan to ng mga Pilipino. Let's talk about Kalayaan Group of Islands, kung saan ang tindi rin ng stance mo on this issue, and also most of the Filipinos na alam to na talaga namang sa atin ito. Kasi may mga Pilipino, may gobyerno tayo doon. How many Filipinos are there in Kalayaan Group of Islands? Right Residents? now, there are, kasi nanggaling kami ni Senator Risa doon last Saturday. Oo. More than 420. Kamusta nga doon? Paano yung feel sa Kalayaan Group of Islands? How are the people there? Alam mo, para sa akin, DJ siya, every time na pumupunta ako ng Pag-asa, kumbaga may kurot sa puso ko, makikita mo yung mga bata. Kasi ang ginagawa namin, lagi kaming, kapag may bisita, ano ba, si Senator Risa, magdadala kami ng mga school supplies na pambata. Tapos, etong visit ni Senator Risa, meron din siyang medical mission para naman sa mga matatanda, tsaka sa mga bata rin for vaccination. Yung mga kabataan yung, para sa akin, may kulot sa puso sa akin dun eh. Dahil, alam mo yung mga bata na nandun, kung kinikilala natin silang future ng bansa, then dapat tulungan natin silang makabangon. Para sa akin, ang pagtira sa isla ng Pag-asa is very challenging. Actually, they already have options to go back to Palawan. Doon na lang sila magtayo ng sarili nilang pamilya. But some of them still choose to be there. No? Yun yung dapat nating maintindihan kung paano natin mas mapapabuti ang buhay ng mga taga-Pag-asa. Merong mga, sabihin na nating politicians na ayaw masyado mag-comment on West Philippine issue, or sabihin na natin na neutral kami dito, ganun yung mga i-comment nila. Naniniwala ka ba doon na dapat sa issue na ito, neutral tayo? Para sa akin, dalawa lang option dyan. It's either titindig ka para sa Pilipinas or tumitindig ka sa China. Hindi ka pwedeng sabihin, hindi, neutral ako kasi ganito ganyan. Or may campaign donor ako, or may mga Filipino-Chinese akong ano. And to be fair, no, sa ating mga Filipino-Chinese friends, there are also Filipino-Chinese who are more patriotic than some of the politicians that I know. Maraming Filipino-Chinese communities na nagre-reach out sa office ko who are willing to donate groceries, medicines, and who are volunteering na makapunta ng Pag-asa para matulungan yung community dito. Para sa akin, yung mga politiko na nagsasabing Neutral kami. Oh, ayaw lang namin ng gulo. Ayaw namin gulo with China. Again, ang pagtindig sa West Philippine Sea, hindi mo naman inaaway ang China eh. Ang inire-remind mo lang sa kanila na ang problema dito hindi tayo. Na ang problema dito hindi Pilipino. Ang problema dito China, kasi inaangkin nila ang kabuuan hindi lamang ng West Philippine Sea, kundi ang kabuuan ng South China Sea. Oo. Yung mga arguments na, okay, anti-China kayo pero pro-US kayo. Ako, I respond to them in a very academic way. No? Sabi ko sa kanila, kung Amerika ang dahilan kung ba't nagkakagulo sa West Philippine Sea, tingnan muna natin yung kasaysayan. No? 1992, nung umalis ang base militar. 1995, nang inoccupy ng China ang Panganiban Reef or Mischief Reef. Nung umalis ang diba? mga Amerikano. 3 years after umalis ang mga Amerikano. Yeah. Ang tanong, Amerikano ba ang dahilan kung ba't nila inoccupy yan? Obviously, hindi. Di ba? 2012, nagka-standoff. Hindi pa natin pinag-uusapan ng EDCA. Pero nagka-standoff. Di ba? Ngayon, Amerika ba ang dahilan kung ba't nagka-standoff sa Baho de Masinloc? EDCA ba? Hindi pa nga. Hindi pa nga na-formulate ang acronym na yan noong 2012.
And then 2016 to 2022, nagkaroon tayong pangulo katulad ni President Duterte na minumura si President Barack Obama. He wanted to abrogate the Visiting Forces Agreement. He didn't even want to have balikatan exercise. He even visited China almost 6 times as a president na hindi man lang umapak sa Estados Unidos. So, ang tanong, Amerika pa rin ba ang dahilan nung panahon ni Duterte na hinaharas sa mga istang Pilipino? Diba? And then ngayon, pag dating ni Pangulong Marcos, tumitindig si Pangulong Marcos, ang issue naman na uli ng mga trolls, hindi, pro-US kasi. Mali nga yung logic eh. Nung panahon nga ni Tatay Digong nyo, tinindigan niya ang China noon eh, pero tuloy pa rin ang harassment. So, Amerika ba talaga ang dahilan dito? Or China talaga ang pinakapunot dulong dahilan kung ba't nagkakagulo sa buong South China Sea? But which is better for the Filipinos? Na close natin ang China, kagaya ng ginagawa ng former president? Or mas alay tayo ng Amerika, kagaya ng ginagawa ngayon ni Marcos Jr.? Para sa akin personally, I don't think that we need to get closer to anyone. No? But can we stand on our own? Well, we Kaya really ba need, natin? we really needed to have an independent foreign policy. You know, nung panahon ni PRRD, hindi mo naman masasabing independent foreign policy yan. Mas naging close naman talaga sa China. It is an open book, no? Pero what brought us? Hindi naman nagkatotoo yung pangako nila na budget nila for the Build ambitious project ni PRRD. Pangalawa, mas nagkaroon lang tayo ng POGO hubs, no? In different areas. Ang POGO na lang eh. You can just imagine kung paano naka-apekto to sa society natin. Ngayon, pagdating ni Pangulong Marcos, pro-US ba tayo dahil sa EDCA sites? I don't think so. Ngayon, mas marami tayong alliance building, security engagement with a lot of countries, not just with the United States. We have Japan, Australia, New Zealand, other European Union members. So, hindi naman tayo pro-US. Oo. Hindi talaga. Hindi naman. At least straightforward. Tinatanong ko yan, ano? Isa yan sa mga gusto ipatanong sa'yo. Babalikan ko yung tanong kanina, pero mas magiging safe na tanong na. Kung magkakaroon tayo ng pro-China president in 2028, what's gonna happen? Well, we can no longer afford having a pro-China president. Ang pinaghirapan natin ngayon na pagtindig ng West Philippine Sea, ang pagpapasara ng POGO, pagpapataas ng kamalayan ng Pilipino pagdating sa West Philippine Sea. Sa loob ng 6 na taon hanggang bumaba si Pangulong Marcos, lahat ito may isasantabi na ng susunod na presidente na pro-China. And it's very dangerous for everybody. Alam natin kung ano ang intensyon ng China, hindi lamang West Philippine Sea, but the entire South China Sea. And I don't think na tayo bilang Pilipino will see it as an advantage point for us. Again, ang West Philippine Sea, utang natin ito sa mga bayaning Pilipino nagbuwis ng buhay nila para tayo maging malaya. Saan ka humuhugot ng tapang mo, Admiral J? Para sa akin, na-embrace ko na yung responsibility na dapat gawin ko to, na dapat kalabanin ko tong mga maling information na to. That if I will give up, if I'll get tired of doing this, ang next na tanong na, sino nang papalit sa akin? Diba? Who would take the microphone away from me and say na ako naman? Diba? And pag pakiramdam mo, merong singtapang mo, you're willing to give it to that person? And if the country that we have right now is pretty much united para maging mas malakas na boses para sa pagtindig natin sa West Philippines, then that will be the time that I would say na okay na ako. Okay na ako. Is there a chance for us? Well, I'm a very optimistic person, DJ Cha. No? Para sa akin, ang Pilipinas ay napaka-bata pa para singilin talaga natin na maging mature bilang isang bansa. And secondly, our geographical characteristic ng bansa natin. It's really difficult. No? Pag sinasabi ko nga, pag pumupunta ako sa Ilocos, Cebu, Davao, or Zamboanga, minsan, ang mga kababayan natin, kahit pa sabihin nilang suportado namin si Pangulong Marcos, the question remains to be the same. Why would people from Cebu or Davao or Zamboanga or Cagayan de Oro choose to support the fight in the West Philippine Sea? Malayo sa amin yan. Ibig sabihin, bilang isang bansa, hindi pa naman natin talaga nakita yung obligasyon natin bilang Pilipino. We are so divided geographically na ang appreciation natin sa West Philippine Sea,
we see it differently as Cebuano or Zamboangueño or Dabawenyo. At nagkakaisa lang tayo lagi kapag good news Yeah. or happy stories. Oo. Like, nanalo ng gold medal ang Philippines. Yes, Nanalo si Pilipino Manny tayo. Pacquiao. Nanalo si Manny Pacquiao. Or sa Miss Universe. Nanalo si Alex Ayala. Yan, di ba? Alex Ayala. Or may nanalong Pilipinas sa American Idol kahit 5% na lang yata yung bloodline niya ng pagiging Pilipino. Happy pa rin Unity tayo. di ba? Oo. Pero kapag West Philippine Sea or anything that would, make us all upset or disappointed, parang ang hirap natin magkaisa. Frustrate ka. Minsan, pero our fight in the West Philippine Sea is still worth fighting. How do you not let your job affect your personal life? Well, ang wife ko, napaka-understanding naman Parang, hindi ka nun ipipressure ng kahit na anong bagay or magdedemand ng panahon mo or whatever. Or alam niyang etong Senate session na to, stressful para sa'yo. So pagdating ng bahay, di ka na yung stressin. Hindi. Wala ganun. nang stress. Oo. Parang, hayaan nyo na lang si daddy. Naiintindihan niya kung gaano ka tindi yung pressure sa trabaho mo. Tingin ko naman. Minsan, yung joke niya na lang ako na, Daddy, ang laban ba talaga ng West Philippine Sea, laban ng bawat Pilipino o laban mo na lang? Pero joke So na lang. may mga times ba na, Daddy, tama na kaya parang... Hindi naman. Ang joke niya lang lagi, okay lang yan, Daddy, pinili mo yan Di ba? Parang, so she's as strong as you. I think she's even more stronger than me. Hindi siya naapektuhan ng mga nababasa niyo online. Hindi siya ganon. And your kids also, lalo na yung 16 years old, may isip na yan Ano sinasabi ng anak mo with your profession, with the kind of job that you have? Well, proud naman ng anak ko sa akin. Yeah. Ang eldest daughter ko nasa Manila Science Nice. So, Matalino. ang pangalawang anak ko, si Jacob, also sa Manila Science. Wow. Nagkataon lang sigurong yung circle of friends nila, aral, tsaka informed, engaged. Oo. Kaya they're proud of what I do. Kumbaga pinagmamalaki nila na yes, daddy ko, si Admiral J. Tariela. Yes. Kung may susulat ng libro ngayon, Doc Admiral J, tungkol sa WPS chapter, paano mo gusto kang maalala ng mga Pilipino? Kunwari, wala na tayo dito sa mundo, babasahin ka na sa mga history books. Diba? Paano yung pagkakasulat na gusto mo? Alam mo, para sa akin, I just want to be remembered as a person who provided the right information. Meron sinasabi, I think it was a quote that I read, for a candle to be very effective, it has to burn itself. For you to be able to provide enough light, you have to burn yourself. So para sa akin, I wanted to be remembered that way. I can burn myself, I can stress myself, I can take all the beating as long as there will be light. My gosh, ang lalim nun. At saka naramdaman ko willing talaga siyang apuyan yung sarili niya. What do you want to tell the Filipinos? Especially yung ating mga kabataan. Ang favorite ko na sinasabi ni Justice Carpio, ang laban natin sa West Philippine Sea is intergenerational. This issue will not go away kahit bumaba na si Pangulong Marcos or even after the next administration. It will still continuously to linger on. And para sa akin, ang message ko sa ating mga kabataang Pilipino, they really need to get the right information correctly. Dapat hindi na sila masway ng misinformation. Although kinorek ako ng anak ko, sabi niya, Daddy, I think the younger generation nowadays, hindi na kami nasusway ng fake news. Sabi niya, siguro sa generation nyo, growing up, kung maalala mo, DJ siya, ang sabi sa atin ng mga magulang natin, huwag nga kayo magpapaniwala sa TV, maraming dyan, maling information, di ba? Nung wala pang social media. Nung wala pang social media. Hindi pa lahat lahat ng papanood sa TV, tama. And then, ang mga anak natin, they grew up. We keep on reminding them na hindi lahat ng nababasa sa social media are true or correct or morally right. No? So sila ngayon yung generation na hindi mo na mabubudol sa social media. And that's what my daughter told me. No? And I would like to believe na totoo yun. Totoo nga, di ba? And eto mga kabataan natin na rin ngayon, para sa akin, they're entirely different creatures. They are more engaged and aware. Dahil siguro sa digital world na alam na nila kung ano ang tama talaga. Ang kabataan natin ngayon, with that kind of information they have, I just hope matulungan nila tayo sa pag-counter ng misinformation. Our most difficult battle in the West Philippine Sea is not the large vessels of the Chinese government, but the fight for misinformation. So, that's one. Secondly, ang kabataang Pilipino, sana hindi na nila makumit yung mistakes na
na natin. gawa natin At at ng mga ninuno natin, patuloy oo. nating ginagawa pa rin Yeah. paminsan-minsan. Mm-mm. They need to understand na the Filipino people deserve who they voted for. So kung sino ang iboboto nila, yan ang Yun ang deserve natin. madi-deserve natin. Oo nga, the government you elect is the government you deserve. Ang dami nating nalaman about kay Rear Admiral J. Tariela. Siguro last na lang po, you have been asked about this a couple of times and natanong ka na rin naman namin ito ni Manong Ted sa shows. But for our podcast viewers and listeners, hindi ka talaga tatakbo sa 2028. Pinag-usapan lagi namin ng miss ko to eh. Sabi ng miss ko, Daddy, next time na may nagtanong sa'yo, huwag kang pa-resign ha. Sabi niya gano'n. Huwag ka rin patakbo-takbo na comment. Sabi ko, bakit naman? Sabi niya, Diyos ko, babata pa ng mga anak natin. Pag tumakbo ka ng senador or congressman or whatever, definitely matatalo ka dahil wala ka namang pera. Yung natitirang savings natin na pang-aral ng anak mo, pamimigay mo lang para sa election. Paano kung may tutulong sa'yo? What if there is someone watching us that believes in what you do at sabihin, Jay Tariela, sige ako bahala sa'yo, kailangan ka namin. Alam mo, DJ siya, kahit sinabi kong I'm a very optimistic person, pagdating sa political career, para sa akin, wala akong optimism pa sa ganyang issue. Ayaw mo talaga. Wala pa akong ganyang Sa calling. ngayon. Wala pa sa ngayon. Wala nga kaming pera. Mamaya mapanood ako ng misis ko. At least honest si Rear Admiral sa akin. Kasi totoo naman, guys. Kapag tatakbo ka sa totoo lang, kailangan talaga ng pera. Alam mo ang complication ng what I do for the West Philippine Sea and running for public office. People will always think na you're doing this not because of our country, but you're doing this for a political aspiration. Para sa akin, ayokong makulayan ng ganun eh. Kaya right now, sinasabi ko, wala akong pera, wala akong balak tumakbo ng kahit anong public office. What we're talking about is standing firm for our rights in the West Philippine Sea. Very well said. Tsaka kasi masyado nang tainted ang mga politiko natin with corruption issues. Ang ganda-ganda ng image mo, di ba? Baka ayaw din naman ng asawa mong makulayan ka. But anyway, thank you so much for your time. I have learned a lot from you. Any Thank you, final DJ words Sha. for our viewers and listeners bago ka namin pakawalan? Siguro, final words ko lang lagi. Ang laban natin sa West Philippine Sea, hindi lamang ito laban ni Pangulong Marcos, hindi lamang ito laban ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard. Ito po ay laban nating lahat bilang Pilipino. Maraming salamat po. Thank you for what you do. Thank you, I DJ Chan. appreciate it. Maraming salamat. Once again, mga kapatid, from Commodore, now Rear Admiral Doc J. Tariela on Straight from the Heart.